Para sa panimulang panalangin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Magandang umaga mga bata. Ngayon ay bago tayo magpatuloy ay atin munang kantahin ang awiting pinamagatang Ako ay Isang Komunidad. So mga bata, familiar ba kayo sa kantang ito? Mahusay. So tara, samahan niyo akong kumanta. Ako isang komunidad. Tara, awit. Ako isang komunidad. Ako isang komunidad. Ako isang komunidad. Ako isang komunidad. La la la, sumayaw-sayaw at umindak-indak. Sumayaw-sayaw katulad ng dagat. Sumayaw-sayaw at umindak-indak. Sumayaw-sayaw katulad ng dagat. Mahusay mga bata, ang galing niyong kumanta. Mga bata, bago kayo umupo ay ayusin muna ang inyong mga upuan at pulutin ang mga basura na nasa ibabaw ng inyong upuan at itapon ito sa basurahan. Nagkakaintindihan ba tayo mga bata? Mahusay. Mayroon bang liban sa klase ngayon mga bata? Magaling, kayo ay walang absent sa klase. Kaya bigyan nyo ng 5 palakpak ang inyong mga sarili. 1, 2, 3, 4, 5. Mahusay. Bago tayo magpatuloy ay atin munang balikan ang kailangang tandaan kapag nasa loob tayo o mayroon tayong aralin sa silid-aralan. So una ay umupo ng maayos. Pangalawa ay makinig o tumingin sa guro. Pangatlo ay itaas lagi ang kamay kapag may nais kayong itanong sa inyong guro. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, mahusay. Bago tayo magtungo sa ating bagong talakayan, ay sino sa inyo ang makakapagsabi kung ano ang tinalakay natin kahapon? Sino sa inyo ang pwedeng makapagsabi? Yes, Aslima. Ano ang tinalakay natin kahapon? Maaari mo bang sabihin sa klase? Magaling. Ang tinalakay natin kahapon ay tungkol sa paksaing manunulat ng panitikan sa iba't ibang panahon. Very good. Bigyan natin siya ng 5 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5. Mahusay mga bata. Bago tayo magtungo sa ating talakayan o bagong paksa ay magkakaroon tayo ng aktibidad na may kinalaman sa ating paksang tatalakayin ngayon. So magpapakita ako ng mga larawan at ang gusto ko ay tutukuyin nyo kung ano ang nasa larawan. Nagkakaintindihan ba tayo mga bata? Opo, mahusay. So sa unang larawan, ano sa tingin nyo ang tawag dito? Ano sa tingin nyo ang tawag dito mga bata? Mahusay. Ito ay isang baybayin. So, ang pangalawang larawan. Ano sa tingin nyo ang tawag dito? Opo, ito ay isang baybayin. Ang pangatlong larawan, ano sa tingin nyo ang tawag dito? Tama, jar yung Tagalog. Ang huling larawan, ano sa tingin nyo ang tawag dito? Tama, ito ay isang La Solidaridad. Mahusay mga bata. Ngayon ay bigyan nyo ng 5 palakpak ang inyong mga sarili. 1, 2, 3, 4, 5. Very good.
Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan ay magkakaroon ulit tayo ng isang aktibidad na kung saan ito ay may kinalaman ulit sa ating talakayan. So ang panuto ay tukuyin ang kahulugan ng mga sumusunod na salita. Una ay ang panahon ng pre-kolonyal, pangalawa, panahon ng Amerikano, pangatlo ay ang La Solidaridad, pang-apat ay ang Diaryong Tagalog. So, bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang gawin ito. Maaari na kayong magsimula. May mga katanungan ba kayong sa ating gagawin, mga bata? Okay, wala. Upang mas lalong yung maunawaan ng ating talakayan ngayon, ay magpapakita ako ng isang video. So, handa na ba kayo, mga bata? Okay po. Panahong pre-kolonyal, ang ating mga ninuno ay may sarili ng panitikan bago pa dumating ang mga Kastila dito sa Pilipinas. Nagtataglay ang panitikang ito ng kasaysayan ng ating lahi, tulad ng mga kwentong bayan, alamat, epiko, kantahing bayan, salawikain, kasabihan, bugtong, palisipan at iba pa. Nag-aangkin din ang ating mga ninuno ng sariling baybayin o alpabeto na kaiba sa kasalukuyang alpabeto Romanong dala rito ng mga Kastila. Sinaunang panitikang Pilipino. Katulad ng maraming mga banyagang kabiasnan, mayroon ng panitikan sa Pilipinas noong unang mga kapanahunan. Nagbuhat ang panitikan ng Pilipinas mula sa sari-saring mga lipon at pangkat ng mga taong dumating sa mga kapuluan nito. May pagkakaagwat-agwat na dumating sa sinaunang Pilipinas ang mga Negrito, mga Indones at mga Malay. Ang baybayin. Ang isa sa mga magpapatibay na mayroon ng sistema ng pagsulat at pasalita sa sinaunang Pilipinas bago pa man dumating ang mga pangkat ng mga dayuhan nagmula sa kanilang bahagi ng mundo. Subalit, karamihan sa mga naisulat na panitikang kata ng sinaunang mga tao sa Pilipinas ang sinunog ng mga Kastila. Mga bulok at natunaw naman ang ibang naisantudik sa ibabaw lamang ng mga balat ng punong kahoy at mga dahon ng mga halaman. Panahong kolonyal, 1521. Dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, ang layunin nila ay hindi lamang pananakop pagkus mapalaganap ang Kristyanismo sa mga unang Pilipino. Ginamit ng mga Kastila sa panulat ang alpabetong Romano bilang kapalit ng abakadang alibata o baybayin. Limbagan ng pamantasan ng Santo Tomas kanilang kauna-unahang limbagan sa Pilipinas. Katangian ng panitikan, patula, tuluyan, dula. Propaganda at himagsikan. Ang mga katutubong panitikan ng mga Pilipino ay nabihisan ng kulturang Kastila at paksaing panrelihiyon. Mahigpit na gumapos ito sa puso't diwa ng mga unang Pilipino hanggang tuluyang sakupin at kumubuso sa kapangyarihan ng mga nandayuhan. Sa ganitong kalagayan, ang mga Pilipinong may isip at mulat sa katotohanan ay hindi matanggap ang kawalan ng karapatan at kalayaan ng kanyang mga lahi. Ginamit ng mga Pilipino ang panukat bilang sandata upang maipatid sa kapwa Pilipino ang tunay na kalagayan ng bansa. Ang mga ito ay sinulat sa wikang Espanyol sa pagnanais na mabaho nila ang Kastila. Ang ilang halimbawa sa mga pahayagang pampropaganda ay ang Diaryong Tagalog sa tinatag ni Marcelo del Pilar at La Solidaridad. Ang tatlong paring sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora ay pinatibay ang mga Kastila sa pamamagitan ng garote, sasalang pamumuno sa mga propagandista at paglabag sa batas ng mga Kastila. Sumiklab ang mga politikal literaturang paghihimagsik ng mga Pilipino at tuluyang tinuligsa ang mga Kastila. Katangian ng panitikan. Nanatili ang mga anyo ng panitikan mula sa patula hanggang sa tuluyan. Sa panahon ng propaganda at himagsikan, ang tanging nagbago sa panitikan sa panahong nabanggit ay ang layunin ng mga manunulat sa pagbubuo ng bawat akdang pampanitikan at mga paksain ginamit nila.
At ito naman ang layunin ng mga manunulat. Mamulat ang mga Pilipino sa katotohanan, kaabusuhang ginawa ng mga dayuhan, maling paniniwala sa reliyon at mga namumuno nito. Nanguna sa pagsulat ng mga makabayang panitikan ay sila Jose Rizal, Marcelo H. del Pilar, Graciano Lopez Hena. Panahon ng Amerikano, Agosto 13, 1898, lubusang pinaubayan ng Espanya sa lahat ng kanyang karapatan sa Pilipinas sa bansang Amerika sa halagang 20 milyon. Sa kabila ng paggamit ng lakas ng Amerika upang mapasuko ang mga maghihimagsik, ay pinag-aralan din nila ang sanhi ng paghihimagsik ng mga katutubo laban sa nakaraang pamahalaan. Sinasabing ang pinakamahalagang ambag ng mga Amerikano sa Pilipinas ay ang edukasyon. Ang pagdating ng mga Thomasites ang nagbibigay daan sa pagkakaroon ng pampublikong edukasyon kung saan ipinasok ang kurikulum ng pagtuturo sa Ingles. Unti-unti namang nanamlay ang wikang Kastila dahil sa papasok ng wikang Ingles. Ang panitikan sa panahong ito ay karaniwang tumatalakay sa pagsang romantista. Maramdamin ang mga manunulat sa dulot ng nakaraang nakaranasan. Katangian ng panitikan. 1. Namayani ang diwang makabayan o nasyonalismo. 2. Naging maramdamin ang mga manunulat dulot ng nakaraan. 3. Pagpasok ng romantismo, namayani ang mga damdamin ng pag-ibig. Tatlong uri ng manunulat. Ginagamit ang wikang Kastila, ginagamit ang wikang Tagalog, ginagamit ang wikang Ingles. Para sa ating pangkatang gawain ay magkakaroon ulit tayo na gawain sa tulong na nakalap nyong sa unang activity. So, hatiin ko kayo sa 3 grupo. So, dito ang unang grupo, pangalawang grupo, at pangatlong grupo. Ang unang grupo ay gagawin ninyo ay isa-isahin ninyo ang anyo ng katangian ng panitikan. Para naman sa pangalawang grupo ay magbibigay kayo ng inyong kaalaman tungkol sa panahon ng Amerikano. At para naman sa huling grupo ay magbigay kayo ng 3 uri ng manunulat. So, nagkakaintindihan ba tayo mga bata? Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang gawin ito. Maaari na kayong magsimula. Okay class, oras na para ipresenta nyo ang inyong mga nagawa. Para sa unang grupo, pangkat 1, Number 1, patula. Ito ay berso, awiting bayan, dalit, dasal, pasyon, awit at korido. Pangalawa, tuluyan. Ito ay nobela o talambuhay ng mga santo, mahabang salaysay at kwento. Pangtatlo, dula. Ito naman ay dulang panlansangan, dulang pangtanghalan at dulang pantahanan. Para naman sa pangkat 2, ang panahon ng Amerikano ay sinasabing ang pinakamahalagang ambag ng mga Amerikano sa Pilipinas ay ang edukasyon. Para naman sa huling grupo or pangkat, ang 3 uri ng manunulat ay: una ay ginagamit ang wikang Kastila, pangalawa, ginagamit ang wikang Ingles, at pangatlo, ginagamit ang wikang Tagalog. Magaling mga bata, maayos yung nagawa ng ating pangkatang gawain. So ngayon, bigyan nyo ng 5 palakpak ang inyong mga sarili. 1, 2, 3, 4, 5. Very good class. Mga bata, may mga katanungan akong gusto kong sagutin nyo. Sa tingin nyo, bakit mahalagang pag-aral natin ang sinaunang panitikang Pilipino? Sino sa inyo ang may idea mga bata? Yes, Miss Aslima. Ano ang iyong idea? Maaari mo ba itong sabihin sa ating klase? Tama. Ang sinaunang panitikang Pilipino ay mahalaga dahil ito ay isang integral na parte ng kasaysayan at kultura ng Pilipinas. At nagpapakita ito ng isang aktibidad ng mga sinaunang Pilipino sa kanilang pagsulat. Tama ang iyong idea. Kaya bigyan natin siya ng 5 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5.
Sino naman ang makakapagbigay sa akin ng 3 uri ng panitikan? Sino sa inyo ang makakapagbigay sa akin? Okay, Ainudin, pwede po ba itong sabihin sa ating klase? Tama, ang 3 uri ng panitikan ay ito ay patula, tuluyan, at dula. Magaling, tama ang iyong sinabi. Bigyan natin si Ainudin ng 5 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5. Para naman sa ating paglalapad or aplikasyon. Panuto, basahin mabuti ang pangungusap at isulat sapat lang ang tama kung tama ang pahayag at mali kung mali ang pahayag. Batay sa ating pinag-aralan ngayon, sino sa inyo ang gustong may bahagi ang buod ng ating napag-aralan? Sino sa inyo ang gustong sumagot? Yes, Asli, ulit. Tama, ang pinag-aralan natin ngayon ay tungkol sa panahon ng pre-kolonyal at panahon ng Amerikano at ang 3 uri ng panitikan at ang kahalagahan ng sinaunang panitikang Pilipino. Mahusay ang inyong sagot. Kaya bigyan natin siya ng 5 palakpak ulit. 1, 2, 3, 4, 5. Buod ng ating pinag-aralan ay mahalagang malaman natin ang kasaysayan ng ating nakaraan upang maintindihan natin ang mangyayari sa kasalukuyan. Malalaman rin natin ang pagkakaiba ng noon sa ngayon sa pamamagitan ng paghahambing ng mga pangyayari, halimbawa na lang sa mga tao, lugar at kagamitan o mga bagay-bagay. Noon, ang mga tao ay wala pang masyadong alam sa mga nangyayari sa daigdig, kagaya na lang ng kung ano ba ang totoong hugis ng mundo. Bakit may mga pangyayari na mahiwaga sa kanila na sa totoo lang ay natural lamang. Binibigyan ng mga tao noon ang kahulugan ng mga bagay-bagay na nangyayari sa paligid nila. Para naman sa ating ebalwasyon, panuto, basahin ang pangungusap, piliin at bilugan ang tamang sagot.